Kabangers TV. Minsan, hindi naman talaga tayo takot sa kamatayan. May pagkakataon na mas natatakot pa tayo sa mga bagay na hindi natin inaakalang may epekto sa buhay natin. Kagaya na lamang ng naging karanasan ng lalaking si Errol. Habang nagdadalang tao ang kanyang asawa, sinuong niya ang mga pagsubok para lamang makuha ang mga gustong kainin ni Grace. Hindi siya natakot kailanman sa maaaring mangyari sa kanya. Dahil ang mas inaalala niya ay ang galit ng kanyang asawang buntis. Pero nang dahil sa paglilihiri ni Grace ay hindi nila alam na meron na palang kapahamakan na naghihintay sa kanila. Isang pagsubok na talaga namang magpapatibay ng kanilang pagkatao. Ating sundan ang kwento ng mag-asawang Errol at Grace at ito ang kanilang kwento. Love naman, saan naman ako kukuha ng pritong paa ng manok na may cutics ang kuko? Pambihira naman, oh. Napakahirap naman yan. Wala namang nagpiprito ng manok na may kuko, love. Ang sabihin mo, ayaw mo lang talaga. Bakit naman yung asawa ni Ellen nung nakaraang taon? Nadalan siya ng dagang bukid ng asawa niya na meron pang kasamang ibon na mababa ang lipad. Mas madali namang makahanap ng dagang bukid at ibong mababa ang lipad. Yung sinasabi mo, imposible, love eh. Basta, yun ang gusto kong kainin ni Errol. Kung hindi mo may bibigay sa akin yun ngayong gabi, wag na lang. Ito naman, oh. Hikahos na nga tayo ngayon, love eh. Alam mo naman ang dami nating utang. Yung ipahanap mo naman sana sa akin eh, yung madaling mabili na nakabase naman sa pera natin. Kit, nakapagod ka na ba sa akin, ha? Binuntis-buntis mo ako tapos ganito lang ang gagawin mo sa akin? Hindi naman ako napapagod. Ang sa akin lang naman, huwag mo naman akong pahirapan. Bakit? Akala mo ba, trip-trip ko lang yung paglilihin na to? Hindi to biro. Kahit ako nagugulan din sa sarili ko eh. Yun talagang hinahanap-hanap ko eh. At hindi ako mapalagay hanggat hindi ko nakakain yon. Isa nga ako kukuha ng pritong paa ng manok na may cutics ang kuko. Sa'yo, diskartehan mo yan. Ako ba ang gagawa ng paraan kung saan ka makakahanap? Pambihira naman parusa to. Ah, parusa? Parusa to para sa'yo? Nagsisisi ka naman na inasawa mo ako, ha? Bakit? Sino ba itong parang puneo na gabi-gabi na lang init na init? Nananahimik ang tahong ko. Hindi mo maikalma yung kalong mo. Pasalamat ka pa nga at nagtsaga ako dyan eh. Kahit na mas madalas pong tumigas ang buko kaysa dyan sa putotoy mo. Tapos ngayon magrereklamo ka? Panindigan mo to. Oo na. Dami namang sinabi. Pati putotoy ko naman eh, nadamay pa. O sige na, hahanap na ako ng pritong paa ng manok na may cutics sa kuko. Eh, dapat may bigay mo sa akin yan bago mag 9:23 ah. Kapag lumagpas ka ng 1 minuto, ayoko na yan. Pambihira naman. Bakit may deadline pa? Kasama ba sa paglilihi ang deadline? Ang mga buntis, stricto sa oras. Ganon kami kasensitibo. Magsabi ka na lang kung hindi mo kaya. Hindi ka naman pala talaga karapat-dapat na maging ama nitong dinadala ko. Hoy Grace, hindi to basehan ng pagiging mabuting ama ko ha. Marami akong paraan para mapatunayan ang pagmamahal ko sa inyo. Kung yung dinadaldal mo, eh humahanap ka na kagad. Ako, dami mo pang satsat eh. Sige na, may 5 oras pa naman ako para maghanap eh. Napabuntong hininga na lamang ang lalaking si Errol. Hindi niya alam kung anong gagawin niya para lang mabigay ang gusto ng kanyang asawang 5 buwan ng buntis. Halos araw-araw na lang kasi na mababaliw na siya sa kakahanap ng mga pinaglilihian ni Grace. Dahil gulong-gulo ang kanyang utak, ay pinuntahan niya ang mga kaibigan niya para humingi ng tulong. Napapakamot na lamang sa ulo ang mga kaibigan niya. Tila sawang-sawa na rin kasi ang mga yon na samahan siya sa problema niya. Eh ano naman ang kailangan mo sa amin? Oo nga, yan ka na naman eh. Pasensya na mga tol ha. Pero
Kailangan ko talaga ng tulong nyo eh. Eh ano? Pinag-aanap ko na naman ba ng asawa mo ng mga weirdong pinaglilian niya? Ay nako, labas na kami dyan. Nakakapagod na pre. Kaya mo yan. Ikaw naman yung asawa eh. Kahit ito na lang huli, tulungan nyo ako. Kakaiba ito ngayon eh. Kung yung nakaraan kaya ko mag-isa, ngayon, hindi ko alam kung kakayanin ko to. Eh bakit? Ano na naman ba yung pinapahanap niya sa'yo? O pre pritong paa ng manok na may cutics ang kuko. Naibuga ni Arnel ang kanyang iniinom at naibuga rin ito sa mukha ni Onad. Maging ito ay nawindang sa sinabi ni Errol. Kakamot-kamot ito sa ulo na parang mas nakukonsumi pa ito sa mangyayari. Totoo naman kasing mas mahirap ang gusto ni Grace ngayon kung ikukumpara sa mga nauna nitong pinaglilihian. Anak ng puting tupa naman to pre oh. Napaka-imposibleng mahanap niya yun. Abay, para kang kumuha ng bato tapos pinukpok mo na lang sa sarili mong ulo eh. Eh yun nga ang gusto ng buntis eh. Anong magagawa ko? Alam mo, kung anong lesson dyan, huwag mo nang buntisin sa susunod. Kasi baka mamaya sa pangalawan yung anak, magli naman siya ng panang dinosaur. Ay ano, sasamahan niyo ba ako? Nagkatinginan na lang ang dalawang lalaki. Napangiti na lang si Errol noon kasi ang akala niya ay papayag na ang dalawa. Pero hindi yun ang nangyari. Nako, hindi no, ayaw namin. Oo nga, kung ako sa'yo, magpalit ka na lang ng asawa mo. Uy, para naman tanga tong sinasabi mo eh. Hindi, biro lang. Ay, kung ayaw nyo kong tulungan, ayos lang naman eh. Dami nyo pang sinasabi. Sige na, ako na lang bahala maganap. Una, tutulungan ka na namin. Nakakaawa ka eh. Eh teka, meron akong alam na nagtitinda ng paa ng manok. Meron din akong cutics sa bahay. Gawan na lang natin ang paraan. Ha? Talaga ba? Ayaw mo ba? Bahala ka. Baka magbago pa isip namin. Tuwang-tuwa ang lalaking si Errol sa sinabing yun ng kanyang mga kaibigan. Para sa kanya, hindi siya nagkamali na naging kaibigan niya ang dalawa. Kahit sa anong oras ay maaasahan niya talaga ito. Pinuntahan nila ang mga nagtitinda ng manok sa palengke. Mabuti na lang ay meron pang natitirang paa kaya kagad nila itong binili. Weirdo man para sa dalawang kaibigan ni Errol, nilagyan pa rin nila ng cutics ang kuko ng manok pagkatapos nilang iprito. Alam din naman kasi ni Onad at Arnel na ang paglilihi ay dapat na sinusunod. Ang bihira. Baka naman pati itong kuko kainin ng asawa mo ha. Hindi niya kakainin yan, baliw ka ba? Ano akala mo sa asawa ni Errol, buwang? Gusto niya lang makita yung cutics para masatisfy siya. Ay nako, maraming salamat talaga sa inyong dalawa. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan eh. Palagi nyo na lang ako nililigtas sa mga ganitong sitwasyon. Huwag ka magpasalamat, oy. Sisingilin ka namin balang araw. Oo nga, ano kala mo, libre to? Hindi uy. Oo na. Wala namang problema eh. Basta, salamat ah. Tunay talaga kayong mga kaibigan. Alam mo, naawa na kami sa iyo eh. Pero, bilib din kami sa iyo eh. Kasi lahat gagawin mo para kay Grace. Ano pa nga ba? Mahal ko eh. Lalo na ngayon, magiging 3 na kami. O sige na, dali mo na yan sa kanya. Baka naghihintay na siya. Maraming pa na yan ha. Baka naman mamaya maghanap pa siya ng kamay. Wala namang kamay ang manok. Nako, sana nga hindi niya maisip yan, no? O sige, maraming salamat talaga dito, ha? Nagmamadaling naglakad palayo si Errol dala-dala ang plastic na naglalaman ng mga pritong paa ng manok. Pagdating niya sa bahay nila, ay agad niyang pinakita kay Grace ang hawak niya. Tumigil ang babae sa pagtatahi at lumapad ang ngiti nito. Walang mapaglagyan ng tuwa ni Grace. Dahil sa paa ng manok na yon, ay mas lalong naging gwapo sa paningin niya ang lalaking si Errol.
Ang galing mo naman. Saan mo kinuha ang mga yan? Kahit saan. Nakiusap lang ako sa mga nagtitinda na palagyan ng ng cutics, yung kuko. Kaya talaga ikaw ang pinili ko maging asawa kasi parang lahat kaya mong gawin eh. Alam mo naman, kahit bituin, susungkitin ko para sa'yo. Talaga? Kaya mong gawin yon? Gusto ko din nun, love. Makukuha mo ba? Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Errol nang marinig ang sinabing yun ng kanyang asawa. Akala niya, panibagong paghihirap na misyon na naman ang kanyang gagawin na alam naman niyang imposibleng mangyari. Biro lang. Ito naman hindi na mabiro. Masaya na ako dito sa mga paan ng manok na merong cutics ang kuko. Buti naman. Nakahinga na rin ng maluwag ang lalaking si Errol. Kahit papaano, may papahinga niya ang sarili sa mga sandaling yon. Napapangiti na lang siya habang pinagmamasdan ang kanyang asawa na nilalantakan ng paa ng manok. Makalipas ang ilang sandali, oras na rin ng kanyang pagtulog, pinauna na niyang matulog ang babae. Habang siya naman ay hindi pa rin dinadalaw ng antok. Kapag ganun kakatulog lang ni Grace, may posibilidad pa rin itong magising ulit dahil mababaw lang ang tulog nito. At kapag nangyari yon, kailangang mulat siya para meron itong mauutusan. Sobrang mahal na mahal niya si Grace. Wala na siguro siyang mahihiling pa sa may kapal, kundi ang makasama na ito habang buhay. Hindi niya kailanman ipagpapalit ang kahit na anong bagay sa kanyang asawa. Kahit na madalas siyang may stress mula nang mabuntis ito. Hindi sumagi kailanman sa kanyang isip na iwanan ito. Sa halip, mas lalo pa siyang nagsisikap sa buhay. Dahil ang gusto niya, maibigay ang magandang buhay sa kanyang asawa. Oh, bakit gising ka pa? Ikaw ang bakit gising pa? Hindi ako makatulog eh. Halika, pasok ka. Malalim na naman ang iniisip mo, ano? Nahirapan ka namang maging mister? Hindi naman. Naisip ko lang, kailan ko kaya mabibigyan ng mas magaan na buhay ang asawa ko? Masipag ka naman tao eh. Wala ka namang nagiging problema sa trabaho natin sa maisan. Sumasideline ka rin sa kung ano-ano. Yang ganyang ugali, yan ang may potensyal na umangat. Huwag mo masyadong i-pressure ng sarili mo, pre. Salamat ah. Buti pa ikaw, may magandang nasasabi. Si Onad, puro katarantaduhan eh. Problemado nga yung isang yun eh. Oh, bakit? Ano na naman problema nun? Nung nakaraan kasi, pinapauwi siya sa kanila. Nagdahilan ng loko na hindi siya makakauwi kasi nagbabantay siya ng matandang may sakit. Ngayon, uuwi rito yung nanay niya para malaman kung sino yung inaalagaan niya. Ano yung pakita niya? Wala naman talaga siyang inaalagaan na matandang may sakit. Ang alam kasi ng mama niya, extra siya sa center natin. Hindi alam sa maisan siya nagtatrabaho. Sila ulo talaga si Onad oh. Niloloko pa nanay niya. Bakit kaya hindi na lang siya umuwi sa kanila? Total, masarap naman ang buhay niya ron. Mayaman naman sila eh. Ewan ko nga ba dun sa siraulong yun? Pero siguro, may mga tao talaga na gusto lang ang simpleng buhay eh. Ano palang plano ni Onad? Kapag nalaman ng nanay niya na iba ang buhay niya rito, siguradong hindi na siya hayaan na makabalik dito. Baka ipadala na siya sa ibang bansa. Ay, ewan ko sa kanya. Problema niya na yan. Sinabihan ko naman na siya eh. Napapailing na lang ang dalawang lalaki. Kung ano-ano ang napag-usapan nila ng mga sandaling yon. Makalipas lang ang halos 2 oras ay napagdesisyonan na nilang matulog na. Kinabukasan, maagang nagising si Errol. Hindi dahil inutusan siya ng kanyang asawa, kundi dahil nasa bakuran na nila agad si Onad at Arnel. Napapakamot pa sa ulo si Errol at nagtatanggal ng muta ng gisingin ito ni Grace. Hoy, nandyan yung dalawa. Kailangan ka raw makausap ni Onad. Ang bira. Aga-aga pa eh. Puntahan mo na. Baka importante. Samahan mo. Ako na muna ang bahala sa sarili ko.
Napabangon si Errol at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Tila isang malaking himala na lumabas yun mula sa bibig ni Grace. Gulong-gulo na siya sa takbo ng utak ng isang buntis. Minsan kasi, sobrang good mood ni Grace. Tipong hindi ka panipaniwala ang kabutihan. Na parabang may kapalit na problema pagkatapos ng malapad ng ngiti. Sigurado ka ba? Man, bakit naman hindi? Hindi pa naman ako naghahanap ng makakain ngayon eh. Sasabihan naman kita. Kausapin mo na muna si Onad. Kanina pa parang natatay yun sa problema niya eh. Sigurado kang ayos lang ha? Oo nga. Ang kulit mo naman. Sige, lalabas na ako. Hinilkan pa ni Errol sa labi ang kanyang asawa at pinuntahan ng dalawang kaibigan sa bakuran. Inabutan niya si Onad na nakaupo sa gilid at parang problemado. Onad, ayos ka lang? Ako naman ang tulungan niyo, pre. Kailangan ko ng tulong niyo. Yung mama niya, nasa biyahe na papunta rito. Hindi pwedeng malaman ng mama niya na nagtatrabaho siya sa maisan. Ano bang dapat gawin? May iniisip ng paraan si Onat pero kailangan ka namin para mangyari yun. Ano bang magagawa ko? Nagkakatinginan na magkakaibigan. Sandaling walang umimik. Tila binasag nila sa kanilang isip kung anong tinatakbo ng kanilang utak. Maya-maya, nagpalit na rin ng suot si Errol. Dali-dali nilang pinuntahan ng isang kakilala na alam nilang makakatulong din sa kanila. Ano kanya? Gagamitin niyo ako para magpanggap na may sakit sa harapan ng nanay ni Onat? Abay, si Raulo ba talaga kayo? Anong akala niyo sa akin, buang? Hindi ako manloloko ng tao. Aling Inday, saglit lang naman ho. Kailangan lang talagang maipakita sa nanay niya na nag-aalaga siya ng may sakit. Wala po kayong ibang gagawin kundi humiga sa papag at pumikit. Hindi po kayo gagalaw. Wala kayong sasabihin. Pero syempre, hihinga pa rin kayo ha. Kasi hindi naman kayo magkukunwaring patay eh. Sige na, Aling Inday. Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. Ayaw ko mapaalis dito ni Mami. Ayoko bumalik sa amin. Puro na lang responsibilidad dun eh. Nanay rin ako. Hindi ko kaya manloko ng nanay din, no? Kahit babayaran kita? Ay, ang ibig ko namang sabihin, hindi ko kayang gawin ang ginagawa nun ng libre. Aba, ang hirap na ng buhay ngayon, no? Bawat galaw, may bayad na. Kita mo to, pera lang pala ang katapat. Magbabayad ako kahit na magkano. Eh, basta saglit lang yan, ha? Kasi alam niyo naman, darating ang asawa ko mamayang gabi. Galing sa malayong nayon yon. Ngayon lang kami ulit magkakasama. Alam niyo naman, may asim pa ko. Magbabaybahayan kami mamaya eh. Nasa po ang maasim? Yung kilikili niyo po ba? Si Mang Noy ba eh, hindi siya mananatili dito sa inyo? Kawawa naman kayo, wala kayong kasama. Alam niyo naman ang trabaho ng isang albularyo. Hindi mapipirmi sa bahay yan kasi ang daming ginagamot. Aling Inday, si Mang Noy ba? May alam ba siyang paraan para hindi na ganong maglihi ang asawa ko? Sobrang hirap kasi yung madalas na pinapahanap ni Grace eh. Ang paglilihi ay natural na tugon ng katawan ng isang buntis sa mga pangangailangan niya o mga bagay na makakapagpasaya sa kanya. Hindi mo dapat yung kinokontra. Kung nahihirapan ka kasalanan mo yan. Hindi ka mahihirapan kung hindi mo binuka yung dalawang hita niya eh. Hindi naman po ako nagsisisi. Nababahala lang ako kasi baka dumating yung araw na ikapahama ko yung paghahanap ng mga pinaglilihian niya eh. Wala tayong magagawa dyan. Kahit sinoy, hindi ka niya tutulungan dyan. Kasi mismo siya naranasan niya rin ang hirap sa akin noon nung ako'y nagbubuntis pa. Ano po bang pinaglihian niyo dati? Abay, marami. Pero isa sa mga pinahanap ko sa kanya ay yung nilagang baboy. Ang dali naman pala eh. Pero dapat yung baboy na gagamitin, dapat yung baboy na mapanghusga, ha? Ha? Baboy na mapanghusga? Nilagang karne na mula sa baboy na mapanghusga.
Paano naman nalaman ni Mang Noy na mapanghusga yung baboy? Aling Inday, pinagtitripan niyo ba kami? Lakas ng amas nyo, Aling Inday ah. Ayaw nyo maniwala. Di tanong nyo kay Noy mamaya. O paano? Alis muna kayo at maglilinis ako. Yung usapan natin ha, may bayad yon. Walang libre sa panahon ngayon. Makalipas ang ilang sandali, ay inihanda na rin nila ang plano. Pinupunta ni Onad na matandang si Inday sa kanilang bahay. Pinahiga, pinahira ng kung ano-ano para lang magmukhang may sakit. Maya-maya pa, dumating na rin ang nanay ni Onad. Si Errol at Arnel naman ay nasa labas lang ng bakuran. Naghihintay matapos ang pagpapanggap ng kanilang kaibigan. Hindi kaya mahalata nanay niya? Sabi niya sa health center siya nagtatrabaho pero yung pasyente nandyan sa bahay niya. Bahala na siyang magdahilan dyan. Basta tayo, tinulungan na natin siya, no? Hintayin na lang natin kung anong mangyayari. Halos isang oras ang itinagal ng nanay ni Onad dun sa loob. Maya-maya lang ay lumabas na ito ng nakasimangot. Dali-daling sumakay sa nakaparadang sasakyan. At nang paglabas ni Onad ay nakahinga na rin ito ng maluwag. Naging matagumpay ang kanilang panlilinlang. Naniwala ang nanay ni Onad sa kasinungalingan nito. Bihira. Ang hirap pala magsakit-sakitan. Mas madali magpanggap na mabait kaysa magpanggap na may sakit eh. Salamat dito sa bayad mo ha. May pangmotel na kami mamaya ni Noy sa bayan. Paano? Mauna na ako. Nagawa ko na naman na maayos ang trabaho ko, hindi ba? Marami pong salamat, Aling Inday. Hindi ka ba nakukonsensya? Nakukonsensya saan? Sa panluloko mo sa nanay mo. Kaysa naman dali nila ako sa ibang bansa, no? Wala naman ako magiging buhay doon kundi puro pagpapayaman. Hindi nga nila iniisip ang kapakanan ko ron eh. Ay nako, bahala ka sa buhay mo. Basta kami, ginagawa namin kung anong makakatulong sa'yo ha. Ayos na. Balikan ko ni asawa ko ha, baka mamaya kung ano na naman ang ginagawa nun. Tinapik ni Errol sa balikat ang kanyang kaibigan. Nagmamadali siyang makauwi sa kanila. Pagdating niya sa bahay nila, ay inabutan niya si Grace na nakaupo sa tapat ng pintuan nila. Nakatulala na naman at parang malalim ang iniisip. Love, ayos ka lang? Marahang tumingin sa kanya ang asawa. Seryoso ang muka. Kinakabahan na si Errol. Kapag gano'n ang itsura ng kanyang asawa, alam na agad niya na meron na naman itong gusto. Napakamot na lang siya sa ulo niya. May gusto ko na naman bang ipahanap sa akin? Naglilina naman ako sa isang pagkain na nasa isip ko eh. Ito na nga bang sinasabi ko? Bakit? Umaangal ka ba? Ha? Naku, hindi naman. Sige, ano bang gusto mo? Gusto ko ng kinilaw na baka eh. Kinilaw na baka? Sa isip-isip ng lalaki, madali-dali na yon kung ikukumpara sa mga naunang pinahanap sa kanya. Ang kailangan lang niya ay maghanap ng nagtitinda ng baka. Alam niyang marami namang ganun sa bayan, kaya kampante siyang magagawa niya ito. Yun lang naman pala eh. Wala namang problema sa akin yan. Gusto ko ng kinilaw na baka na sobrang daming sili. Yung punong-puno ng sili. Love naman. Hindi ka naman kumakain na maanghang ha. Di ba nga sumasakit ang sikmura mo sa maanghang? Hindi naman akong kakain eh. Ano? Anong gagawin mo sa akin nilaw na baka? Ikaw ang kakain. Gusto ko, ikaw ang kumain. Masasatisfy lang ako kapag nakita kitang kinakain ng pinaglilihan ko. Diyos ko, Panginoon. Ano na namang pagsubok to? Ayaw mo yata itiwag. Hindi. Ang ibig kong sabihin, gagawin ko. Diyos ko, napakadali lang naman yan eh. Kailan ba kailangan, love? Mamaya madaling araw, mga bandang 3:00. Mga ganong oras. Gusto kong pinagmamasdan na kitang kumakain ng kinilaw na baka. Naupo na lang sa gilid si Errol. Nanlalambot na naman siya sa gustong ipahanap sa kanya ng asawa niya.
Bigla na lang niyang naalala na wala na nga pala ang tindahan ng baka sa bayan nang mapasarado ito ng lokal na pamahalaan dahil sa pagbebenta ng double dead na karne. Halos umikot na naman ang kanyang tumbong kakaisip kung saan siya makakahanap ng kinilaw na baka. Matapos ang usapang yon ay lumabas na si Errol para makapaganap ng kinilaw na baka. Pero kahit na anong gawin niya, bigo siya makakita nito. Halos lahat ng kinilaw na nadaanan niya sa mga inuman ay puro isda o baboy. Hindi naman niya pwedeng dayain dahil alam na alam ni Grace kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Mga bandang hapon, hindi na talaga kinaya ni Errol. Kahit na nahihiya siya kay Arnel at Onad, nilapitan na naman niya ito. Dahil mas madali naman yon kumpara sa una nilang hinanap. Pinagbigyan si Errol. Mabuti na lang at hindi na kagaya ng pinapahanap ni Aling Inday kay Mang Noy na baboy na mapanghusga. Madali lang yan. Saan nga tayo hahanap ng baka, Aber? Wala na yung tindahan ng baka sa bayan. Meron akong alam na nagtitinda ng karne ng baka. Easy lang yan. Talaga? Meron? Diyos ko, hulog ka talaga ng langit sa akin, Arnel. At ako, hulog ng impyerno. Maganda ka na lang ng pera ha. Medyo mahal nga lang kumpara sa kilo ng baboy. Pag nakakuha na tayo, ako na lang ang gagawa ng kinilaw para dadalhin mo na lang sa inyo. Kailangan ba talaga sobrang dami ng sili? Oo eh, marami daw dapat. Ako naman kasi ang kakain. Hindi ko na talaga maintindihan ang takbo ng utak ng mga buntis. May tara na, hapon na. Madaling araw deadline mo kaya dapat kumilos na tayo. Alam mo, Errol, kapag lumabas ang anak mo, dapat kami ang paboritong ninong niyan, ha? Sa dami ng paghihirap na tinaranas namin kapag naghahanap ka ng pinaglilihian ni Grace. Wala na silang sinayang na pagkakataon. Dali-dali na silang sumakay sa tricycle ni Arnel. Makalipas lang ng halos kalahating oras na biyahe, nakarating na rin sila sa isang liblib na lugar. Nagtataka naman si Errol kung ano ang ginagawa nila sa lugar na yon. Walang katao-tao. Puro puno ang makikita sa paligid. Sigurado ka ba na dito yung bilihan ng karne ng baka? Puro puno, oh. Yun lang. O bakit? Anong problema? Sabihin mo. Wala na dito eh. Baka pinaalis na. Dati, doon yung tindahan niya oh. Ayan yan, yung lumang kubo na yan. Nakikita ko dyan dati kapag napapadaan ako dito eh. Hindi pa ako nakakabili doon pero sabi ng iba, maganda raw kalidad ng karne. Kaso, bakit wala na ngayon? Pambihira naman, oh. Ngayon pa talaga nawala. Yun na lang ang pag-asa ko eh. Ay, ano ngayon ang gagawin ko? Saan naman ako kukuha ng kinilaw na karne ng baka? Kainis? Karne ng baka mo. Napatingin ng magkakaibigan sa likuran nang marinig nila ang tinig na iyon ng matandang lalaki. Tumambad sa kanila ang matandang may sombrerong salakot at merong pantungkod. Nakasuot ito ng tipikal na suot ng isang probinsyanong magsasaka. Lumapit ito sa kanila nang may ngiti. Mawalang galang na po pero sino po kayo? Okoy ang pangalan ko. Pero pwede nyo na lang akong tawaging Mang Okoy. Matagal na akong dumadaan dito kasi mas malapit ang ruta na to papunta sa baryo namin. Narinig ko, kailangan nyo ng karne ng baka? Opo eh, kailangan po namin. Yung asawa ko po kasi naglilihi at yun ang gusto niyang kunin ko. Tapos ang gusto pa, maraming sili yung gagawing kilawin. Kilawin baka mo? Nako, saktong-sakto. Tama kayo ng taong kinakausap. Ha? Bakit to? Ano po bang ginagawa ninyo? Nagkikilaw din kasi talaga ako. Mahilig kasi ako sa pagkain ganun eh. Tapos, yung karneng baka naman, meron yan sa amin. Sawang-sawa na kasi mga tao sa amin sa manok at baboy eh. Kaya ngayon, baka naman ang kinakain namin. Kung gusto nyo, sumama kayo sa akin sa bahay ko. Magkikilaw ako ng baka. Tapos, kayo na bahala kung magkano ibabayad nyo sa akin. Kami na po ang bahala. Paano kung maliit na halaga lang ang maibigay namin?
Kaya nga kayo ang bahala eh. Hindi naman malaga sa akin ang pera kasi base sa inyo, para naman pala ito sa buntis. Alam niyo naman, ang buntis nagdadala ng swerte yan. Dapat kung anong gusto ng buntis, pinagbibigyan. Oh, ano, palag na ba? Uy, magsalita ka na, Errol. Ha? Kung ito na lang talagang natitira kong pag-asa, palag-palag na to. Anong palag-palag? Hinahamon niyo ba ako ng suntukan? Ay, naku, hindi ho. Ang ibig sabihin ho ng palag-palag sa amin papatusin na. Ganon po. Akala ko hinahamon niyo ako ng suntukan Lugi ako, 3 kayo biro lang ha. O sige na, para sa buntis, sumunod na kayo sa akin. Kahit hindi naman nila kilala ang matandang yun, ay pinutos na rin nila ang alok nito. Sobrang desperado na rin kasi si Errol noong mga sandaling yun. Sinundan nila ang matandang lalaki. Makalipas lang ng halos 20 minutong paglalakad, meron na silang natanaw na maliit na komunidad. Ang lugar na yon ay napapalibutan ng matataas na puno. Literal na sa gubat na katirik ang lugar na yon. Meron palang lugar dito. Oo naman. Ang mga nakatira dyan mga taong hindi na nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng maayos na tirahan. O kaya naman, mga hindi tinanggap sa mga baryong napuntahan nila. Kaya yan, nakaisip kaming gumawa na lang ng sariling lugar o komunidad. Yun nga lang, minsan mahirap ang buhay dahil hindi naman kami naabot ng tulong ng lokal alam na ba ng lokal yung tungkol sa komunidad ninyo? Hindi pa. Hindi naman kami lumalapit. Katatakot kasi kami na baka kapag naalaman nila, sabihin naman nilang umalis kami kasi hindi namin pagmamay-ari ang lupa. Kaya kayo, huwag kayong maingay ha. Nauna nang naglakad ang matandang lalaki patungo sa lugar nila. Nakasunod pa rin naman ang 3. Pagdating nila, sa bungad pa lang ay nakita na niya ang mga taong nakatingin sa kanila. Biglang tumigil sa ginagawa ang mga yon. Nakaramdam naman ng pagkailang ang magkakaibigan, lalo na si Errol. Hindi siya sanay na parang sila ang sentro ng atensyon ng mga ito. Hayaan niyo sila. Hindi lang sila sanay na may ibang tao rito. Pero huwag kayong mag-alala. Ako naman ang kasama nyo kaya may tiwala na rin sila sa inyo. Napapalunok na lang ng laway si Errol. Sa hindi malaman na dahilan ay nakaramdam na siya ng kaba sa mga sandaling yun. Pero pinipilit na lang niyang hindi pansinin. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila sa bahay ni Mang Okoy. Pinaupo sila sa bakuran at sandaling umalis ang matanda para kumuha ng karne ng baka. Sigurado ba kayo rito? Hindi ba kayo natatakot? Parang hindi na tayo makakalabas ng buhay rito base sa tingin ng mga tao sa atin. Ikaw lang nag-iisip niya, no? Kakasabi lang nung matanda, di ba? Hindi sanay mga tao rito na merong ibang tao sa lugar nila. Ba talagang pakiramdam ko Naamong boses mo, baka marinig ka pa nila, nakakaya. Ganito yung nakita kong lugar sa pelikula na pinapanood ko Yung mukhang normal lang yung lugar, pero may mga halimaw pala. Ano nga yung mga halimaw na yun? Aswang! Nakatinginan si Errol at Arnel sa sinabing yun ng kanilang kaibigan. Sa hindi namang malamang dahilan, nakaramdam ng pangamba si Errol. Hindi na tuloy niya maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Halos 1 oras na silang naghihintay sa matandang lalaki. Inabot na nga rin sila ng dilim. Bungakala nila'y hindi na makakabalik ang matandang si Okoy. Aalis na sana sila nang makita nilang pumasok na ng bakuran si Okoy na may daladala ng lalagyan ng ulam. Nako, pasensya na kayo Sobrang natagalan. Ang totoo kasi niyan ayaw na kasi magbenta ng karne ng baka yung kakilala ko kasi itinabi niya raw yon para sa pinsan niya. Pinakaisapan ko pa. Tapos ginawa ko na rin din yung kinilaw para mabilisan na to. O eto, tingnan nyo. Ayos na sa inyo. Tinumihan ko talaga ng sili yan Huwag kayo mag-alala, malinis yan. At higit sa lahat, walang lason.
Nako, hindi naman po namin iniisip yun eh. Maraming salamat po ha. Ito na po yung bayad ko sa inyo. Inabot ni Errol ang natitira niyang 300 sa matandang lalaki. Pero hindi na yung tinanggap pa ni Mang Okoy. Nakangiti lang ito sa kanila. Ay, hindi na kailangan. Ko? Sigurado po kayo dyan? Nakaabala kami sa inyo eh. Napagtanto ko kasi na walang mas magaan sa pakiramdam kapag naibigay mo ang pangangailangan ng buntis. Natuwa lang ako sa iyo kasi naalala ko yung sarili ko noong kabataan ko eh. Maga ako nag-asawa at dinanas ko rin ang ganyang pagsubok. Kaya yun, hindi nyo na ako kailangan bayaran. Isa pa, ang tagal din naman ninyong hinintay ako eh. Akala ko nga umalis na kayo eh. Maraming salamat po ulit. Kunin ko na po Uwi na rin po kami. Ginabi na rin po kasi kami. Gusto nyo bang ihatid ko pa kayo? Hindi na po. Kaya naman na po namin. Sigurado kayo ha? Ayos lang po. Magpahinga na lang po kayo. Ay teka, ano nga palang pangalan ninyo? Ay, ako nga po pala si Errol. Ito naman si Arnel at ito naman si Onad. Sana magkita pa tayo ulit. Nararamdaman ko talaga na mabubuti kayong tao eh. Ngumiti na lang ang tatlo sa matandang lalaki at nagsimula na ring maglakad papalayo. Habang tinatahak nila ang daan palabas, napansin na naman nilang nakatingin ng mga tao sa gilid. Kung makatingin ang mga yun ay para silang binabalatan ng buhay. Hindi man aminin na magkakaibigan sa sarili nila, pero biglang nabuhay ang kaba sa kanilang kalooban. O ano, nanahimik din kayo, di ba? Kinabahan din kayo sa paligid natin. Pwede bang huwag ka nalang maingay? Baka mamaya mabitiwan ko pa tong kinilaw eh. Takpan mo na maayos yan kasi pakiramdam ko, mapapatakbo tayo mamaya lang. Pinagsasabi mo dyan. Ikaw lang tumatakot sa sarili mong buwang ka eh. Pinagpatuloy na lamang nila ang paglalakad. Nang makalabas na sila ng lugar na yon, inakala nilang makakahinga na sila ng maayos. Pero nararamdaman na lamang nilang parang merong sumusunod sa kanila. Maraming kaluskos sa paligid. Merong mga yabag ng paa na parang nag-uunahan. Pabilis ng pabilis ang lakad nila sa gitna ng kagubatan. Hanggang sa... Ano yun? Ang alin? Yung naririnig natin, di ba angil yan? Angin ng ano? Hindi ko alam. Baka angil na mabangis na hayop. Kaya bilisan na natin maglakad. Kasi kung hindi, baka mamaya matuklaw tayo rito. Kalaunan, natagpuan na lamang nila ang kanilang sarili na tumatakbo. Palakas na rin kasi ng palakas ang kanilang mga naririnig. Nang makakuha sila ng pagkakataon, gumilid na muna sila sa likuran ng malaking katawan ng puno. Hingal na hingal, pero ginawa nilang lahat ng kanilang makakaya, wag lang silang makalika ng kahit na anong ingay. Hindi nagtagal ay nakita na nila ang mga humahabol sa kanila. May mga dalang sulo at malalaking gasera mga yon. Nung una, akala nila mga normal na tao lang. Pero nang makalapit na ang mga yon ng bahagya sa pinagtataguan nila, dito na nila nakita ng malinaw kung anong klaseng nilalang ba ang mga yon. Napapalunok na lamang ng laway si Errol. Habang panin nilang nagmamasdan ng mga nilalang na kung tawagin ay aswang. Makalipas ang ilang minuto, lumagpas na rin ang mga yon. Napahawak na lang sila sa dibdib dahil sa sobrang kaba. Buong akala nila ay makikita sila ng mga aswang. Pero laking pasalamat nila dahil kahit na papaano, ginabayan pa rin sila ng Panginoon. Nang makasigurong wala na ang mga aswang, ay hindi na sila nagsayang ng sandali na lisanin ng lugar na yon. Nakalabas sila ng gubat ng kumpleto at ligtas. Dali-dali silang sumakay sa tricycle ni Arnel. Bilis! Bilisan nyo! Baka maabutan pa tayo ng mga halimaw na yon. Pinahururot ni Arnel ang tricycle, kaya mabilis silang nakabalik ng kanilang baryo. Bago sila pumasok, sandali silang tumigil sa bungad at para makahinga muna ng malalim. Hindi kasi talaga nila inakala na mararanasan nila ang ganoong bagay.
Oh, di ba? Sinabi ko naman sa inyo na delikado sa lugar na yun, pero hindi kayo naniwala. Ikaw kasi, sabi ka lang sabi ng ganon. Ayan tuloy, nagkatotoong may halimaw na sumusunod sa atin. Dapat pala, nagpatid na lang tayo kay Mang Kokoy eh. Ang mahalaga, ligtas na tayo ngayon. At itong kilawing baka, dala-dala ko na. Ang kailangan ko na lang gawin ihanda ang bibig ko dahil ako rin naman nakakain itong lahat Hindi ba pwedeng pahingi rin kami? Mukhang masarap eh. Huwag na, baka mahalata ng asawa ko na may bawas ito. Papasok na sana sila sa loob ng baryo nang makita nila si Mang Noy na kararating lang. Si Mang Noy ang asawa ni Aling Inday, ang kilalang albularyo na hindi mapirmi sa iisang lugar. O Mang Noy, ikaw na pala yan. Ay hindi, picture ko lang itong nakikita niya. Hindi ka pa rin nagbabago. Pilosopo ka pa rin. Eh ano bang ginagawa niyo rito sa labas ng baryo? Bakit hindi kayo pumasok? Kararating lang din po namin, nagpapahinga lang. Kanina kasi Kanina kasi, merong umahabol sa amin. Sa halip na pagtunan ni Mang Noy ang sinasabi ng tatlo, ay napatingin ito sa hawak-hawak ni Errol. Nagsalubong ang kilay na matandang si Noy. Nilipitan nito si Errol at tinitigan ng kinilaw. Oh, Mang Noy, hindi to para sa inyo Para ito sa asawa ko, kay Grace. Ay, siya nga pala Mang Noy. Nag-asawa na yung siraulong yan. Wag mo ibibigay yan sa asawa mo. Bakit naman wag? Ito nga yung gusto niyang kunin ko kasi nagdilihi raw siya. Tapos sa akin niya ipapakain. Gusto niya lang daw akong makitang kumakain ng sobrang anghang na kinilaw. Wag mong kakainin yan. Magbabago ang buhay mo. Mawalang galang na, Mang Noy Pero sabog ka ba? Anong sabog na pinagsasabi mo? Kung pasabugin ko yung nguso mo, ha? Nagbibiro lang. Ano ba kasing meron, Mang Noy? Ilang buwan kang nawala rito tapos babalik ka para lang sabihin yan? Ang kinilaw na yan ay pangyanggaw. Pang alin? Pangyanggaw? Ano yun? Teka, yanggaw? May connection ba yan sa mga aswang? Tama sinabi mo, Onan. Teka, bakit alam mo yan? Malamang, kakanood ng pelikula. Anong pangyanggaw, Mang Onad? Mabuti pa, sumama kayo sa bahay namin ng asawa ko. Doon ko ipapaliwanag sa inyo. Pero pauwi na sana ako para ipakita to sa asawa ko Kung ayaw mong may mapahamak at walang buhay na masira, sasama ka sa akin. Pag nasa bahay na tayo, papatunayan ko sa iyo na hindi mo dapat kainin ang kinilaw na yan. Hindi pwedeng kainin ng kahit na sino yan. Pambihira naman. Pinaghirapan namin to tapos ganito lang. Bakit kasi hindi ka nalang maniwala kay Mang Noy? Kilala naman natin siya mula pa bata Hindi siya epal. Magtiwala kayo sa akin, Errol. Ang gagawin natin na ito ay para sa asawa mo at para sa iyo din nakakain dapat niyan. Sige na pre, pagbigyan mo na para matapos na. Sumunod na kayo sa akin. Mahamog na rito. Kahit na uwing-uwi na ang lalaking si Errol, ay wala rin naman siyang nagawa. Pinagbigyan na lamang niya ang gustong mangyari ni Mang Noy. Aminado rin naman kasi siya na naiintriga siya sa sinabi ni Mang Noy tungkol sa tinatawag na yanggaw. Pagdating nila sa bahay ni Mang Noy ay nawala ang ngiti ni Aling Inday. Nakasimangot na nakatingin sa kanila. Parang hindi maganda ang timpla. Nandito na ako, Inday. May makakain ba riyan? Yan ba agad ang tanong mo katapos mong mawala ng ilang buwan? Ha? Kanina pa ako naghihintay, Nonoy. Ang sabi mo, hapon ka darating. Anong oras na 10:00 na ng gabi. Tapos dala-dala mo pa yung tatlong yan. May dala pa kayong kilawin, ha? Mag-iinom ba kayo? Ha? Mali ka nang iniisip mo, Inday. Dinala ko ang tatlong yan dito dahil sa kinilaw na dala nila. Naamoy ko, hindi yan basta kinilaw. Yan ay isang pangyanggaw. Ano? Pangyanggaw? Alam niyo po ba kung ano yun, Aling Inday? Oo. Ang yanggaw ginagawa ng aswang para maging aswang ang normal na tao.
kadalasan gumagamit sila ng mga pagkain katulad yan. Ibig sabihin, kung sino makakatikim ng pangyanggaw, magiging aswang? Ganun na nga. Kung gawa ng aswang yan, di aswang din pala si Mang Okoy. Teka. Baka aswang din lahat ng nandun sa baryong yun. Baka yung mga humabol sa atin ng mga aswang taga doon din sa baryo nila Mang Okoy. Kung aswang sila, bakit hindi na lang nila tayo kinain, di ba? Marahil hindi man nila kayo pakay na kainin. Gusto nilang maging isa kayo sa kanila. Teka, nasabi mo kanina, Errol, buntis ang asawa mo. Nasabi mo ba yun doon sa pinagpunan nyo ng kinilaw na yan? Oo, nasabi ko. Pagkatapos natin dito, bantayan mo agad ang asawa mo. Pwede kang masundan ng mga aswang dahil sa amoy ninyo. O sige na, Inday. Pakianda na nga yung gagamitin ko at ipapakita ko sa tatlong ito na hindi ito normal na kinilaw. Ay, Diyos ko. Kala ko pa naman maglalabing-labing tayo pag uwi mo. Nagugas pa ako ng ano ko para lang mabango ito. Tapos, ito palang gagawin natin. Babawi ako sa'yo. Kailangan ko lang unahin tong tungkulin ko bilang albularyo. Alam mo naman yun, di ba? Ano pa nga ba magagawa ko? Nandyan na ang mga yan. Agad na kumilos sa matandang si Aling Inday. Tila alam na rin ito ang mga gagawin. Si Errol naman, tahimik lang sa gilid. Kinakabahan siya. Hindi dahil sa aswang, kundi dahil sa ideyang baka wala na siyang maiuwing kinilaw sa asawa niya. Mas natatakot pa siya sa galit ni Grace kaysa sa panganib na maaaring may dulot ng mga mababanghis na nilalang. Hindi nagtagal, sinimulan na rin ni Mang Noy ang pagsusuri sa kinilaw. May malalim na mangkok itong kinuha at doon nilagay ang kinilaw at saka binudbura ng asin. Sinamahan pa ng bawang at merong likido na kulay berde ang inihalo. Kung titingnan nyo, pangkaraniwang karne ng baka lang ang makikita nyo. Pero tatakpan ko ang mangkok. Palilipasin natin ng 3 minuto at malalaman nyo kung ano ba talaga ang karning ito. Grabe, ang astig ng pagbabalik mo, Mang Noy. May ginawa ka kaagad na ganito. Anong astig? Malaking problema ito kung hindi kayo nakausap kanina. Isipin nyo na lang ang mangyayari kapag yung si Errol naging aswang. Naku, nakakatakot. Eto na. Aalisin ko na ang takip. Tingnan nyo na maigi, ha? Pagtanggal ni Mang Noy ng takip, nanlaki ang mata ng magkakaibigan nang tumambad sa kanila ang laman ng mangkok. Hindi na yun mukhang kinilaw, para na yung bulok na pagkain. Meron pang malalaking uod na pilit gumagapang palabas ng mangkok. Ang sabaw naman ay nagkulay itim na. Iyan talagang kinilaw? Oo, yan ang inaakala ninyong kinilaw. Sa paningin ng mga tao, kinilaw yan. Pero sa oras na gamitan mo yan ng pangontra sa yanggaw, doon nalilitaw ang tunay niyang anyo. Ay nako, mabuti na lang at hindi nyo nakain yan. Di sana naging aswang na rin kayo. Umuwi ka na, Errol. Dalhin mo itong ibibigay ko sa iyo. Mga pangontra yan na ilalagay mo sa bahay ninyo para sakaling merong aswang hindi sila makakapasok. Talagang pumapasok ang mga aswang sa bahay? Oo naman. Bakit naman hindi? Mababangis sa mga yun Grabe, hindi ko inakala na darating tayo sa ganitong punto. Sa totoo lang po, kanina nga akala namin maabutan nila kami at magiging kagaya na nila kami. Teka. Paano yung kinilaw? Magagalit sa akin yung asawa ko kapag wala ako naiuwi hanggang mamayang madaling araw. Anong oras na May 4 na oras na lang ako. Pambira ka naman. Nalagay na nga sa panganib ang buhay natin kanina tapos muntikan ka pa maging aswang kasi kakainin mo dapat yung kinilaw. Pero yan pa rin ang iniisip mo. Malamang, kung kinilaw naman ang dahilan kung bakit tayo nalagay sa ganitong punto Mismo, yun ang dahilan. Ibig sabihin lang nun, hindi naging maganda ang dulot sa atin ang paghahanap ng kinilaw na yan. Huwag ka mag-alala, Errol. Ako bahala. Mang Noy, hindi na dadala sa pakiusap ang asawa ko Kapag gusto niya, gusto niya. Nay, parang hindi mo naman alam kung anong ugali ng buntis. Naalala mo ba dati nung ako ang naglilihi? Paano ko naman makakalimutan?
Pinahirapan mo kong makahanap ng mapanghusgang baboy eh. Natawa na lamang ang matandang babae, habang si Errol naman ay nababahala pa rin. Gusto niya makasiguro na meron siyang maipapakita kay Grace sa oras na humarap siya rito. Huwag ka mag-alala, Errol. Meron naman ako nabiling baka rito eh. Nung hapon. Gagawin ko sanang tapa pero sige, para sa buntis. Gagawin na lang nating kilawin. Maghati na lang tayo. O ano? Ayos ba yon? Diyos ko, maraming salamat. Makakauwi na rin ako. Agad na ginawa ni Mang Noy ang kinilaw. Makalipas lang ang mahigit 1 oras ay naging maayos na rin ang lahat. Nagpaalam na rin si Errol sa kanila. Naiwan naman doon si Arnel at Onad. Nagmamadaling naglakad si Errol. Habang tinatak ang daan, muli niyang naalala ang mga aswang. Napabagal lang kanyang paglalakad at lumingon-lingon sa paligid. Mula nang habulin sila ng mga nilalang na yon, pakiramdam ni Errol ay palagi na lang merong sumusunod sa kanya. Na parabang anumang kilos niya ay merong matang nakatingin. Mas lalo siyang kinilabutan kapag naaalala niya ang itsura ng mga yon. Nagtitindigan ng kanyang mga balahibo. Pinagpapawisan ng malamig. Nang may makita siyang ibang naglalakad, ay sinabayanan niya yon para makauwi na. Nang dumating siya sa bahay nila, ay inabutan niya si Grace na nagtatahi na naman ng butas-butas niyang brief. Napangiti pa ang babae nang makitang meron siyang dalang kinilaw. Tiningnan pa talaga ng babae kung baka nga ang karne na ginamit. Sinuri din ng mga sili kung talaga bang marami. Mahal, ito na yung kinilaw na baka na maraming sili. Wow, napakagaling mo talaga. Kaya hindi ako nagsisising ikaw ang inasawa ko eh. Kumusta ka naman dito, love? Ayos naman, nakakain na rin ako. Ikaw, kainin mo na yung kinilaw. Ngayon na? Oo, alam ko naman na hindi ka pa kumakain eh. Oo, sige. Kanina pala dapat matutulog na ako. Inaantok na ako kanina eh. Pasensya na kung naghintay ka sa akin, ha. Nahirapan kasi talaga ako makahanap ng kinilaw na baka eh. Hindi naman yun ang dahilan. At saka, hindi naman kita hinintay eh. Inantok na ako kanina pero nawalang antok ko kasi parang may umaaligid sa labas. Ewan ko kung tamang hinala lang ba ako pero parang aswang yata yun. Sa sinabing yun ng kanyang asawa ay naalarma ang lalaking si Errol. Pero hindi siya nagpalata na natatakot din. Kalmado niya lang na kinausap ang asawa niya tungkol sa bagay na yon. Aswang? Sigurado ka bang aswang yon? Mga anong oras? May 1 oras na siguro nakalilipas. Hindi ko sigurado kung aswang pero may narinig kasi akong ik-ik kanina eh. Ik-ik? Ano yun? Ik-ik! Yung parang tunog ng paniki. Ik-ik! Baka naman paniki lang talaga. Huwag ka mag-alala. Sakaling aswang man yon, akong bahala sa kanila. Talaga? Oo naman. Ay teka, kukuha lang ako ng kanin. Uulamin ko na lang itong kinilaw. Wala nang kanin eh. Ha? Bakit wala na? Pumunta kasi dito yung mga pinsan ko kanina. Dito sila kumain. Kainin mo na lang yan ng walang kanin. Mas masarap yan kapag walang kapares eh. Napakamot na lamang sa ulo si Errol. Wala na siyang magawa kundi sundin na lang ang sinasabi ni Grace. Kaysa naman sumama ang loob nito, ay susundin niya na lang. Halos mamaga ang nguso niya sa sobrang anghang. Kung alam niya lang na hindi pala titikim si Grace, sana pinalagyan niya na lang ng asukal kay Mang Noy para kahit papaano kayanin niya ang anghang. Naubos niya naman ang kilawin. Ang kaso nga lang kinabukasan masakit ang kanyang puwet. Mahapdi kapag dumudumi. Kaya nang bumalik na sila sa trabaho nila sa Maisan, medyo iritado siya. Uy, kanina ka ba nakasimangot? Baka mamaya makita ka ni boss dyan ha. Papagalitan ka pa. Isipin pa niyan wala ka sa mood magtrabaho. Wala talaga ako sa mood eh. Uy, bakit? Anong nangyari? Dahil ba ito sa mga dinanas natin kagabi? Hindi naman. Dahil ito sa hayop na kinilaw na yon. Sobrang anghang. Angap di tuloy ng puwet ko eh. Almoranas? Hindi naman. Di ba kasi purong maanghang yung kinain ko.
Kaya kapag tinatay mo, maanghang pa rin eh. Eh, ikaw naman kasi, hindi ka kasi mahilig sa tubig eh. Mga tol, kilala niyo ba yung lalaking yon? Ha? Sino? Ayun oh. Hindi namin kilala yan. Baka ikaw kilala mo. Hindi ko rin kilala yan eh. Kanina pa yan nandyan, pabalik-balik. Tingin ang tingin dito sa loob. Eh, baka naman hinahanap boss natin. Bulag ka ba? Sa atin nakatingin eh. Lapitan natin. Baka isa sa mga gusto magtrabaho dito. Isang lalaking matangkad na payat ang nakita nilang nakatanaw sa kanila. Para malaman kung ano ang pakay nito, kinailangan nila itong lapitan. Pero pagdating nila roon, biglang nawala ang lalaki. Wala nang naiwang bakas. Ang nakakapagtaka, wala namang mapagtataguan ng lalaki, pero bakit bigla na lang yung naglaho? Uy, nasa lokong yun. Imposibleng makaalis naman kaagad yun. Naisip niyo ba yung naiisip ko? Malamang hindi. Utot mo yan eh. Hindi kaya, aswang yung lalaking yun? Nagmamanman na sa atin? Nalaman nila kung saan tayo nakatira? Bumakas ang takot sa mukha ng magkakaibigan dahil sa ideyang sinusundan nga sila ng mga aswang. Sa halip na payapa lang sana ang kanilang buhay noon, nabulabog pa sila dahil sa sinabi ni Onad. Sabihin na nating aswang nga yung lalaki. Pero ganun ba talaga tayo kaimportante para habulin pa talaga nila tayo dito? Nagulat ang magkakaibigan ng bigla na lang paglitaw na matandang si Noy sa maisan. Hindi naman kasi nila nabalitaan na meron itong kakilala doon. Nakangiti pa ang matanda habang kumakain ng mansanas. Mang Noy, anong ginagawa niyo rito? Nasa trabaho po kami ngayon eh. Bakit? Masama ba akong pumunta rito kaibigan ko may-ari nito? Kaibigan nyo si Boss King? Oo naman. Kababata ko si Raulong yon. Pero wala pala siya rito ngayon eh. Ay di bale, hindi naman ako nagpunta rito para sa kanya. Nagpunta ako rito para sa inyong tatlo. Bakit pala kayo nag-oo kanina? Oo, importante kayo sa kanila. Nakita nyo na ang lugar nila. Alam na ninyo kaya isang malaking banta sa kanila ang nalalaman ninyo. Marahil ngayon iniisip na ng mga aswang na baka ipagkalat nyo yun sa mga tao. Ibig ba nitong sabihin? Nasa panganib ang buhay ninyo. Kaya kung ako sa inyo, huwag na muna kayo masyadong lalayo sa mga bahay ninyo. Bibigyan ko na rin kayo ng mga pangontra para kahit papado hindi sila agad makakalapit. Negative ako sa hindi lalayo sa bahay. Kapag naglihi si Grace kahit anong oras lalabas ako. Kausapin mo na muna ang asawa mo at ipaliwanag mo ang tungkol sa aswang. Kailangan niya malaman yon. Kagabi nga sabi niya parang may nangangaswang daw sa kanya. Pero parang hindi man lang siya natatakot. Kasama ako mamaya sa iyo pag-uwi. Ako ang kakausap sa asawa mo. Mas magandang ako na magpapaliwanag sa kanya dahil alam naman niyang albularyo ko. Pumayag na lamang si Errol sa gusto ni Mang Noy. Sa isip-isip niya ay magandang ideya nga rin yon. Kapag siya kasi ang nagpaliwanag, baka isipin lang ni Grace na gumagawa lang siya ng dahilan para hindi sundin ang mga gusto ng babae. Makalipas sa maghapong trabaho sa maisan, agad na silang tumungo sa bahay. Isinama nga nila si Mang Noy para makausap si Grace. Pero pagdating nila roon, hindi pa man nagsasalita si Errol ay sinalubong na siya ng asawang buntis. Lahat sila'y nagulat sa sinabi nito. Love, may bago akong gusto. Ha? Ano na naman ang pinaglilihian mo? Hindi naman ito parte ng paglilihi ko eh. Ibig sabihin, hindi ko ito pinaglilihian. Ha? Ano ba yan? Gusto ko makakita ng aswang. Munti ka nang matumba si Errol nang marinig na lumabas yun sa bibig mismo ng kanyang asawang buntis. Maging si Mang Noy ay hindi rin kinaya ang sinabi ni Grace. Para kasi sa matanda, parang mas malala pa ang pagbubuntis ni Grace kaysa kay Aling Inday noon. Bakit ganyan ang reaction mo, Errol? Ayaw mo ba akong pagbigyan? Love, hindi naman sa ayaw. Pero delikado na yung gusto mo eh. Natatakot ka lang kamo sa aswang.
Ang sabi mo pa naman kagabi, ikaw ang bahala sa kanila. Tapos ngayon, parang naduduwag ka na. Pare-pareho talaga kayo mga lalaki. Magaling lang kayo magsalita at magbitaw ng pangako eh. Hindi naman sa ganun. Isipin mo na lang na maghahanap ako ng aswang. Paano ko dadalhin sa'yo yun eh, mag-isa lang naman ako. Kaya nga para hindi mo nadalhin, sasama ako sa'yo. Napahawak na lamang si Errol sa sintido niya. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo kaya pinaupo na muna siya. Hindi na niya kinakayang inaasal ng kanyang asawa. Para sa kanya, irasyonal na masyado ang pag-iisip ni Grace. Nag-uumpisa na siyang mapagod. Hindi ka pwedeng sumama. Buntis ka nga eh. Paano kung mapahama ka naman? Gusto ko sumama eh. Gusto ko makakita ng aswang. Iha, ako na lang ang huhuli ng aswang at dadaling ko rito sa bahay ninyo. Total albularyo naman ako. Ayoko sa panot. Gusto ko si Errol lang kasama ko makakita ng aswang. Kung makasabi ka na gusto ng aswang, parang ibon lang na hinuhuli yung kung saan na. May sinasabi ka? Wala naman. Mapapaama kayong dalawa, Grace. Maglikan na lang sa pagkain. Gunong ka pa? Ikaw ba ang buntis? Sabi ko nga eh. Napapakamot na lamang sila nung mga sandaling yon sa ulo. Hindi alam ni Errol ang gagawin niya sa asawa niya. Hindi niya alam ang gagawin kung papaano ito makukumbinsi na wag nang ituloy ang gusto niyang mangyari. Parang batang nagmamaktol si Grace na pumasok na lamang sa loob ng kanilang bahay. Pinagsaraduhan sila. Makailang ulit na sinubukan ni Errol na kausapin si Grace pero mas lalo lang yung nagalit. Ay nako, kaya ayoko mag-asawa eh. Kaya ayaw mo kasi wala namang papatol. Hindi ko na alam ang gagawin ko mga tol. Nung una, kaya ko pang intindihin eh. Tapos ngayon, ang gusto naman niya eh, makakita ng aswang. Anong akala niya sa mga aswang? Unggoy na pwedeng lapitan? Ay nako, nakakabaliw na to. Wag mong sukuan ng asawa mo, Errol. Ikaw lang naman ang nag-iisang tao na pinagkakatiwalaan niya. Pagbigyan mo na. Ha? Pagbigyan mo siya. Dali mo siya sa lugar kung saan kayo nakakita ng aswang. Kalukuhan naman yan. Baka malaman ng mga aswang na may kasama akong buntis, edi napahamak naman siya. Kaming bahala. Susundan namin kayo para bantayan. Isa pa, kailangan ko rin malaman kung saan yung baryo ng mga nilalang na yun eh. Paano kung makaramdam naman itong si Grace na sumusunod tayo? Yun ang dapat din nating ingatan. Kapag nagmaktol siya sa kalagitnaan ng gubat malaki ang tsansa na marinig siya ng mga aswang. Noong mga sandaling yon ay pinlanong maigi ni Mang Noy ang mga kailangan nilang gawin. Isasabay na rin kasi ng albularyo ang pagtatangka niyang pagtugi sa mga aswang. Nang matapos ang kanilang usapan, tinawag na ni Errol si Grace. Pinagbuksan lang siya nito nang sabihin ni Errol na gagawin na nila ang paghahanap sa mga aswang. Tuwang-tuwa naman si Grace, pero si Errol hindi niya magawang maging masaya. Kasi kahit alam niyang susundan naman sila ni Mang Noy, hindi pa rin niya maiwasang hindi mabahala sa maaaring mangyari sa kanila. Hindi nagtagal, nagsimula na rin silang maglakad matapos makapagpalit ng makapal na suot si Grace. Walang kamalay-malay ang babae na sinusundan sila ng tatlo. Love, pasensya ka na. Tingin ko talaga hindi ako mapapalagay kapag hindi ako nakakita ng aswang eh. Siguraduhin mo lang na hindi aswang ang pinaglilihian mo kasi ayaw ko magmukhang aswang ang anak natin. Hindi naman ako naglilihi sa aswang. Sadyang gusto ko lang talaga makakita. Bakit ba hindi ka man lang natatakot? Hindi ko rin alam eh. Basta ang alam ko lang, kailangan ko makakita ng aswang para manahimik na ang kalooban ko. Maya-maya pa, napatigil sila sandali nang nasa harapan na sila ng bungad ng gubat. Napalunok ng laway si Errol. Kinakabahan siya. Kapag naalala niya ang paghabol sa kanila ng aswang, hindi niya magawang tibayan ang kanyang tuhod. Unti-unti na naman itong nanglalambot. Bakit love? May problema ba? Dito sa bungad na ito, dito na tayo papasok. Sandali pang tumingin si Errol sa likuran.
natanaw niyang kakaparada lang ng tricycle ni Arnel. Kahit papaano, nagkaroon siya ng lakas ng loob dahil alam niyang merong makakatulong sa kanila sa oras ng panganib. Sinimulan nila ulit ang paglalakad. Unang hakbang, kumabog na agad ang dibdib ni Errol. Habang si Grace naman, pananabik ang nararamdaman. Marahan lang ang paglalakad na kanilang ginawa dahil hindi pwedeng mapagod si Grace. Madilim ang kagubatan, tahimik. Tanging mga kuliglig lamang ang maririnig. Pero para kay Errol, ibang katahimikan ang meron sa tagpong yon. Ang katahimikan yon ay parang nagpapahiwatig ng kapahamakan para sa kanila. Love, sabik na ako makakita ng aswang. Maya-maya lang, makakakita ka na rin. Love, kapag naging aswang ako, tatanggapin mo pa rin ba ako? Oo naman, kahit ano ka pa, mamahalin kita. Kung talagang mahal mo ako, makikipagsuntukan ka sa aswang? Pambihira naman, oh. Biro lang, masyado kang seryoso. Hindi nagtagal, natanaw na rin nila ang isang komunidad sa hindi kalayuan. Maingay ito sa mga oras na yon. Parang merong okasyon. Nagkakasiyahan sila. Si Grace, nanahimik. Humigpit ang pagkakahawak sa braso ni Errol. Yung natatanaw natin na lugar na yan, hinala namin mga aswang ang nakatira dyan. Ibig sabihin marami sila? Oo, marami. Kaya nga delikadong narito tayo eh. Pero dahil gusto mo makakita ng aktual na aswang, sige, ituloy pa rin natin. Maingat na inalalayan ni Errol ang kanyang asawa. Maya-maya pa, mas nakalapit na sila sa lugar ng mga aswang. Dito na nila mas nakita ang ginagawa ng mga yon. Nagiinuman, nagkakasiyahan. Halos lahat na yata ng mga aswang doon ay puro may tama na ng alak. Nasaan? Wala namang aswang eh, mga tao yan eh. Mga aswang ang mga yan. Mukha lang silang tao kasi wala namang pinagkaibang itsura nila sa tao kapag hindi sila nag-anyong aswang. Hintayin natin na may mga mag-anyong aswang. Umupo ang dalawa sa gilid ng mga halamanan. Mga ilang sandali lang, meron na silang nakitang isang aswang na papalapit sa direksyon nila. Nagmamadaling inalalayan ni Errol ang babae para makapagtago. Dahil sa liwanag ng buwan, kitang-kita ni Grace ang itsura ng aswang. Umulat ang mukha at naglalaway. Pero sa halip na matakot ang buntis, tila mas natuwa pa ito sa kanyang nasasaksihan. O ayan love, nakakita ka na. Baka pwedeng umuwi na tayo. Maya-maya na, hindi pa ako nakakita ng lumilipad eh. Ha? Hihintay mo pa talaga yun? Ayaw ko pa ngang umuwi eh. Hindi pa ako satisfied. Oo nga naman. Ayaw niya pa umuwi, Errol eh. Paglingon nila sa likuran, pamilyar na mukha ang nakita ng lalaki. Hindi nila alam kung papaanong napunta yun sa likuran nila. Samantalang maingat naman ang ginawa nilang paglapit. Ang mahinang pagtawa ni Mang Okoy ang mas nakakapagdulot ng kilabot para kay Errol. Love, kilala mo ba yan? Kilala ako niyang asawa mo. Ako nagbigay ng kilawin dyan eh. Pero hindi ko alam kung nakain ba niya o hindi. Ikaw nagbigay ng kilawin? Maraming salamat kasi nakain naman niya sa bahay eh. Huwag ka magpasalamat dyan. Hindi mo alam kung ano yung matandang yan. Nakatal ka modo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi niya nakain ng kilawin na ako ang gumawa. Kasi kung nakain niya yon, ibig sabihin lang nun magiging aswang na siya. Ha? Anong sinasabi niyo? Yung unang kilawin na nakuha ko galing sa kanya, hindi yung kilawin. Parte yun ng paraan niya para gawin din mga aswang kagaya niya. Pangyanggaw ang kilawin na yon. Mabuti na lang, tinulungan ako ni Mang Noy. Dahil sa kanya ko nalaman na masamang balak na matandang ito. Ay nako, epal talaga yung mga albularyo kahit na kailan. Dapat siguro, siya ang inuna ko eh. Ikaw Manong, umamin ka nga. Aswang ka ba talaga? Hindi ka ba naniniwala sa asawa mo? Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikitang maging halimaw ka. Tumawa ng malakas sa matandang lalaki.
Si Errol naman ay humarang na sa kanyang asawa. Noong mga sandaling yon, hindi malaman ni Errol ang kanyang gagawin. Makailang ulit din siyang tumingin sa paligid, pero hindi niya maramdaman si Mang Noy. Gusto mo talaga makita ang itsura ko kapag naging aswang ako? Sige, ipapakita ko sa'yo. Napatikit na sa katawan ng puno ang mag-asawa nang pilitin ni Errol na umatras pa sila. Unti-unti nang nagbago ang itsura ni Mang Okoy. Hindi na maipinta ang mukha nito. Pero ang mas kinamangha ni Grace sa mga pagkakataong yon ay ang malapad na pakpak nito na lumabas sa likod. Eto na! Eto na ang hinihintay mong babae ka! Nasa harapan niyo na ang pinakamabangis na aswang! Subukan mong lumapit sa asawa ko, papatayin kita! Wala kang magagawa ngayon. Hindi mo na ako matatakasan. Hindi ako tatakas. Haharapin kita. Hindi ako papayag na may gawin ka masama sa mag-ina ko. Kung ako sa'yo, magpaalam ka na sa kanila. Ikaw ang magpaalam sa mga kapwa mo aswang na siraulo. Tama na ang daldal. Takam na ako! Akmang lilipad na sana papunta sa kanila ang matandang aswang, pero may mga dumating na lalaking armado. Nakaitim ang mga yon at may mga daladalang matataas na kalibre ng baril. Pinuputukan nila si Mang Okoy. Dali-dali namang lumipad ang aswang papalayo. Maraming salamat sa pagliligtas niya sa amin. Maraming salamat. Ang mga lalaking dumating pala ay mga rebelding grupo na hinahanap din ng mga aswang. Kahit kasi mga rebelde ito, apektado pa rin ang mga yon dahil ilan sa mga kasama nila ang kinain ng mga aswang. Hindi naman nagdalawang isip si Errol. Mabilis niyang tinuro ang iba pang mga aswang. Pinuntahan niyo ng mga rebelde. Sinamantala naman nilang mag-asawa na nagkakagulo doon para makatakas. Oh, dahan-dahan, baka madulas ka. Ganun pala ang aswang, love. Kakainin tayo. Ang kulit mo naman kasi. Ayaw mong maniwala sa akin eh. May ba ako, ha? Hindi. Naku naman oh, bagal mo. Buhatin na nga lang kita. Sa kasagsagan ng kanilang pagtakas, nakasalubong na nila si Mang Noy. Hingal na hingal ang mga yon at talatang nahirapang hanapin sila. Pasensya na, naligaw-ligaw kami. Nawala kayo sa paningin namin kanina. Ibig nitong sabihin, kanina niyo pa kami sinusundan? At alam mo to, Errol? Love naman, wag ngayon. Mas kailangan nating makatakas. Tama si Errol, Iha. Unahin natin ang kaligtasan nating lahat. Ano? Tsikahan pa tayo rito? Umalis na tayo! Pambira naman kayo! Oh. Pinungunahan na ni Onad ang pagtakbo, pero hindi pa man sila nakakalayo. Hinarang na sila ni Mang Okoy. Agad namang inilabas ni Mang Noy ang kanyang punyal. Kinuha na rin ni Onad at Arnel ang kanilang itak. Akala niyo ba matatakasan niyo ako? Ang kagubatang ito ang mundo ko. Kaya hindi kayo makakalabas ng buhay rito. Ay, ako kalabanin mo. Errol, pinahirapan mo ako sa asawa mo. Ibigay mo sa akin yan para hindi na dumanak ang dugo. Siraulo, buang, sabog, tanga, tuligsa. Hindi ako inutil no, para isuko sa iyo pinakamamahal kong babae. Marami na kaming pinagdaanan na pagsubok sa buhay. Kaya alam ko malalagpasan namin ito. Ha! Makulit ka pala talaga eh. Sige, uunahin ko yung asawa mo. Lumipad si Mang Okoy palapit sa mag-asawa. Mabuti na lang ay nakaharang si Mang Noy. Sinubukan ni Mang Noy na saksakin si Mang Okoy, pero sa kasamaang palad ay hindi naman yung tinamaan. Dumistansya na muna ang aswang. Umangil na malakas at walang humpay ang pagpagaspas ng malapad na pakpak. Arnel, ikaw na munang bala magbantay sa asawa ko at sa anak ko. Kailangan kong tulungan si Mang Noy para mas mapadali ang pagtugi sa kanya. Ako rin, sasama ako sa inyo. Papatayin natin yung pangit na aswang na yan. Yan! Maganda yan! Para sama-sama ko na kayong gawing hapunan! Walang sinayang na pagkakataon ng matandang aswang. Lumipad ito ulit palapit sa kanila. Sa puntong ito, tinamaan na ng aswang sa braso si Errol. Hindi yun ininda ni Errol. Ayaw niya magpakita ng kahit anong kahinaan sa harapan ng kanyang asawa. Kaya kahit hapding-hapdi na siya, hiniram niya ang itak ni Arnel. Tatlo silang may hawak na sandata, habang si Mang Okoy naman
palipad-lipad sa ere at naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Ayaw mong bumaba dyan. Tingnan natin ito. Nilabas ni Mang Noy ang tirador nito. Binanat niya ang goma at nilagyan ng mga bato bilang pambala. Habang nasa ere matandang aswang, tinamaan yun ni Mang Noy kaya agad itong bumagsak. Sa bayag pala nadali si Mang Okoy. Namimilipit ito sa sobrang sakit ng ginawa ni Mang Noy. Wisit kang albularyo ka. Bakit ka ba nakikain dito? Gigil na gigil na umatake si Mang Okoy. Muli itong umatake. Sa puntong ito naman, si Onad na ang tinamaan. Laking pasasalamat na lang din nila na hindi malala ang tama ng kanilang kaibigan. Huwag niyo akong intindihin. Intindihin niyo ang lintik na aswang na yan. Errol, parang ako at ikaw na lang talagang lalaban sa aswang na ito. Ihanda mo sarili mo. Hoy ikaw, Mang Okoy! Lumaba ka ng patas! Paano ko yung makakasabay sa'yo kung palipad-lipad ka? Tawa ng tawa si Mang Okoy. Tiniklop nito ang kanyang malapad na pakpak. Pero walang pakundangan itong lumapit kay Errol. Makilang ulit na pinansalag ni Errol ang itak na hawak niya at nang makakuha naman ng tamang pagkakataon, hinataw ni Mang Noy ng punyal si Mang Okoy. Tinamaan yun sa dibdib. Hindi na napigilan ni Mang Okoy na hindi masaktan. Anong meron sa lintik na punyal na yan? Hindi mo na kailangan malaman. Ang alamin mo ngayon kung anong oras ka matitigok. Papahinahin ka ng sugat mong yan hanggang sa hindi mo na kami kayanin. Ayokong puro daldal. Saluhin mo ito! Buong tapang na lumapit si Errol papunta kay Mang Okoy. Hinataw niya rin ng malakas sa matandang lalaki. Tinamaan yun sa bandang braso. Dahil dito, duminstasya ulit si Mang Okoy. Gagamitin sana uli ni Mang Okoy ang kanyang pakpak para makalipad, pero maging ang kanyang pakpak ay hindi rin pinalagpas nila Errol. May hiwa na rin doon, kaya hindi na makalipad pa si Mang Okoy. Wala itong magawa. Kahit nasugutan na ang katawan nito, ay pumapalag pa rin ito kina Errol. Hindi niyo ako mapapatikla! Hindi! Tumalon si Mang Okoy palapit kina Grace. Natatarantang sumunod naman doon si Errol at Mang Noy. Bago pa ito may gawin sa kanyang asawa, tinaga niya ulit ito. Tinamaan na naman ang matandang aswang sa pakpak. Errol! Tulungan mo ako! Dapat sa ulo natin siya mapuruhan! Sige, tara! Sabay na umatake si Errol at Mang Noy. Pero sa sandaling ito, tila nabasa na ni Mang Okoy ang galaw nila. Kaya nakakuha na rin ito ng pagkakataon para makaganti. Tinamaan ito ng kalmot si Errol. Nabitiwan nito ang itak dahil sa kamay ito tinamaan. Ayos lang ako! Hindi niyo ako mapapatay ng ganong-ganon na lang! Isasama kong isa sa inyo sa impyerno! Mang-aatake na naman si Mang Okoy pero nakailag si Errol. Sa halip, nakakuha pa ito ng pagkakataon para mas lalong mapabagal si Mang Okoy. Napadula si Errol papunta sa pagitan ng hita ng matandang aswang. Hindi rin inaasahan yun ni Mang Okoy. Kaya nagawa ni Errol ang binabalak niya. Kinurot niya si Mang Okoy sa itlog. Napatili si Mang Okoy sa sobrang sakit. Wala nang sinayang na sandali si Mang Noy. Nagmamadali itong makalapit at sinaksak si Mang Okoy ng punyal. Dahil sa ginawa ni Mang Noy, ito na ang naging mitsa ng buhay ng kanilang kalaban. Paghugot ng punyal, agad na bumagsak ang matandang aswang. Sinubukan pa nitong bumangon pero muli itong bumagsak at tuluyan ng nalagutan ng hininga. Ang galing! Natalo natin ang aswang! Nanood lang tayo. Sila lang ang nakatalo. Ano ba kaya? Ang tagumpay ng isa, tagumpay na rin ang lahat. Love, ayos ka lang ba? May mga sugat ka. Ayos lang ako, love. Malayo to sa bituka. Patay na ang isang to. Ipabayad na natin sa mga armadong grupo mga natitirang aswang. Tara na, umuwi na tayo nang makapagpahinga. Nilisan na nila ang lugar na yon at saka sumakay na rin sa tricycle ni Arnel. Nung gabing yon, masayang masaya si Grace sa mga nangyari.
Para kasi sa babae, hindi lang basta tinupad ni Errol ang gusto niya. Tila nagdagdag pa ang lalaki ng pabonus na aksyon at labanan. Makalipas ang ilang araw, mas naging maganda ang samahan ng mag-asawa. Sa mga nakarang araw kasi, himalang walang gaanong hinihingi si Grace at sa isip-isip nga ni Errol ay baka naawa na sa kanya ang asawa niya. Love, nasa ka na ba? Ihanda na namin tong hapunan dito sa bakuran. Labas ka na dyan. Galit ba asawa mo? Nanahimik na naman eh. Baka naman wala sa mood makipag-usap. Hayaan mo na lang muna. Nandito na ka. May dala akong kinalaw na baka. Baka lang magustuhan ni Grace eh, masarap din ito. Hindi na kinilaw ang gusto kong kainin ngayon. Napatingin silang apat sa bintana ng dumungang roon ng babae. Matamlay ang mukha nito. Parang dismayado. Walang gana. Agad namang nag-alala si Errol kaya tinanong na niya kung anong gustong kainin ni Grace. Love, ano bang gusto mo? Kahit ano gagawan ko ng paraan. Gusto ko ng bayabas eh. Bayabas? Tapos, Gusto ko ng bayabas. Bayabas lang. nakahinga ng maluwag si Errol. Pumalakpak pa nga si Mang Noy dahil akala niya yun lang talaga ang gusto ni Grace. Bayabas lang pala eh, napakadali naman yan. Gusto ko ng bayabas pero dapat sa Maynila mo pipitasin. Natumba na naman sa kinauupan si Errol nang marinig yon. Maging si Mang Noy ay napahawak na lang sa dibdib niya. Si Arnel at Onad, inalalaya naman si Errol na makatayo. Hindi na sila nakapagsalita, ni hindi na nga rin nilang nagawang umalma. Windang na windang si Errol ng mga sandaling yon. Ang buong akala niya ay tapos na ang kanyang paghihirap. Pero magsisimula na naman pala ulit. Kahit na ganun pa man, hindi niya nagawang baliwalain ang gusto ni Grace. Sa huli, pumayag din siya at tinanggap ang hamon na lumuwas ng Maynila para sa iisang bayabas. Marami mang pinagdaan ng hirap si Errol sa pagbubuntis ng kanyang asawa, kailanman ay hindi niya yon pinagsisihan. Dahil para sa kanya, ang paghihirap na dinaranas niya ay walang-wala pa sa paghihirap na dinadanas ng isang ina na gaya ng kanyang asawa. Ang tanging mahalaga sa kanya, maramdaman ni Grace na kahit na anong mangyari, palagi lang siyang nasa tabi nito at kahit kailan ay hinding-hindi siya mawawala. Wakas.